Kagulat World, hindi na ito simpleng laban. Hindi na ito basta debut match. Ang paparating na sagupaan ni Alexandra Ayala sa Italian Open ay parang isang eksena na kayang pahintuin ang buong Rome. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang siya papasok para makipagsabayan. Papasok siya para mag-dominate. Galing sa pinakabagong ulat, malinaw na malinaw ang sitwasyon. Si Alex, kasalukuyang world number 42, haharap kay Magdalena Frech na number 45, isang dikit na laban sa ranking, isang tunay na 50-50 matchup sa papel. Pero sa likod ng numerong yan, may kwento na hindi nakikita ng stats. Pareho silang nanggaling sa early exits sa Madrid Open. Parehong naghahanap ng momentum sa clay season. Pero ang kaibahan, si Alex, may bagong dala. Hindi lang laro, hindi lang skill, kundi isang intensyon na manalo, anumang mangyari. Buong Italy napapatingin, hindi dahil sikat agad si Alex sa Europe, kundi dahil sa paraan ng pagdating niya. Tahimik, disiplinado, pero ramdam mo may paparating. Hindi siya pumasok sa Italian Open bilang turista. Pumasok siya bilang isang atleta na may gustong patunayan. Sa mga huling araw bago ang laban, nakita siya sa isang matinding ensayo laban kay Laura Siegemund, isang clay court specialist. Isang oras at 15 minutong walang tigil na rally, adjustments at tactical work. Hindi ito pang form lang. Ito ay paghahanda para sa gera sa clay. At kung isipin mo, perfect timing ito. Dahil ang clay court ay hindi basta surface. Ito ay pagsusulit, mabagal ang bola, mahaba ang rally. Pinipilit ka nitong mag-isip, maghintay at magtiis. At sa ganitong klaseng laban, hindi na nanalo ang pinakamabilis. Nananalo ang pinakamatibay. Ngayon, haharap siya kay Magdalena Frech, isang player na may experience, may title at may kakayahang sirain ang rhythm ng kalaban. Pero kung may isang bagay na pwedeng ikabigla ng buong Italy, ito ay ang posibilidad na si Alex ang magdikta ng laban. Dahil sa mga nakita natin sa kanyang training, sa kanyang composure, sa kanyang mindset, hindi siya papasok para makipagpalitan lang ng palo. Papasok siya para kontrolin ang tempo. Papasok siya para ilubog ang kalaban sa sarili niyang laro. At kapag nangyari yon, hindi lang si Frech ang mabibigla, pati buong tennis world. Ito na ang moment of truth para kay Alex. Hindi na ito developmental stage, hindi na ito exposure phase. Ang laban niya sa Italian Open ay isang malinaw na indikasyon kung handa na ba siyang maging consistent threat sa WTA level, lalo na sa clay, ang pinaka-demanding na surface sa tennis. Kung titignan natin ang sitwasyon, parehong may dahilan sina Alex at Magdalena Frech para patunayan ang sarili nila. Pareho silang galing sa hindi magandang resulta sa Madrid Open. Pareho silang naghahanap ng rhythm sa clay season. Pero dito, nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Si Frech, isang established player na may karanasan at may napatunayan na sa tour. Alam niya kung paano manalo. Alam niya kung paano tapusin ang laban. Ngunit si Alex, siya ang mas unpredictable. Siya ang mas gutom. Siya ang may momentum ng isang player na paakyat pa lang. At yan ang pinakadelikadong klase ng kalaban. Sa kanilang unang paghaharap, walang historical data. Walang head-to-head, walang blueprint kung paano tatalunin ang isa't isa. Ibig sabihin, ang laban na ito ay magiging tungkol sa adjustments. Kung sino ang mas mabilis magbasa, mas mabilis mag-adapt, at mas mabilis mag-execute. At dito pumapasok ang halaga ng naging ensayo ni Alex laban kay Laura Siegemund. Dahil kung may isang player na kayang magbigay ng real clay court simulation, si Siegemund John. Iba ang tempo niya, iba ang diskarte niya. Pinipilit niyang lumabas ang pagkakamali ng kalaban. At kung doon pa lang ay natutunan ni Alex kung paano mag-handle ng ganong klaseng pressure, malaking bagay na yon. Makikita mo rin ang shift sa kanyang laro. Mas calculated na siya. Hindi na siya basta umaasa sa raw talent. May structure na ang bawat rally niya. May plano ang bawat serve. May intensyon ang bawat movement. At sa clay, ito ang susi. Hindi mo kailangan maging pinakamalakas. Kailangan mong maging pinakamatino mag-isip. Sa laban nila ni Frech, aasahan natin ang mahabang rallies. Mga puntos na abot ng 10, 15 o kahit 20 shots. At sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang magaling ka lang. Kailangan matibay ang loob mo. Kailangan hindi ka mapagod mag-isip. At sa lahat ng indikasyon bago ang laban, mukhang handa si Alex sa ganitong klaseng digmaan. Hindi siya papasok bilang underdog lang. Papasok siya bilang isang player na may planong kontrolin ang laban mula umpisa hanggang dulo. At kung magtagumpay siya, ito na ang magiging unang malaking statement niya sa clay season.
Isang statement na maaring magpabago ng tingin ng buong Italy at ng buong tennis world sa kanya. Dito napapasok ang pinaka-critical na bahagi ng laban, ang gitna. Ito yung punto kung saan nagkakaalaman kung sino ang may tunay na kontrol, kung sino ang may mas malalim na bala, at kung sino ang unang bibigay sa pressure. Dahil sa totoo lang, hindi naman agad natatapos ang laban sa unang set. Sa clay court, doon pa lang nagsisimula ang tunay na labanan. At kung pag-uusapan natin ang laban ni na Alex at Magdalena Frech, malaki ang posibilidad na umabot ito sa mga mahahabang rally at extended exchanges. Hindi ito magiging mabilis. Hindi ito magiging flashy. Ito ay magiging laban ng tiyaga, disiplina, at mental endurance. Si Frech ay kilala sa pagiging consistent. Hindi siya madaling magkamali. Marunong siyang magbalik ng bola ng paulit-ulit hanggang ikaw ang unang sumablay. At sa ganitong klaseng laro, maraming batang players ang nahuhulog sa bitag, nagiging impatient, pinipilit tapusin agad ang punto, at doon nagkakamali. Pero ito ang exciting na bahagi kay Alex ngayon. Mukhang hindi na siya ganon. Sa mga huling ensayo niya, lalo na laban kay Laura Siegemund, kitang-kita ang pagbabago sa kanyang patience level. Hindi na siya basta sumusugod. Marunong na siyang maghintay ng tamang bola. Marunong na siyang mag-setup ng punto bago umatake. At higit sa lahat, marunong na siyang mag-reset kapag hindi napunta sa kanya ang rally. Ito ang klase ng maturity na hindi basta-basta natututunan. Ito ay bunga ng exposure, pagkatalo, at paulit-ulit na laban sa mas mataas na level. At kung dadalhin niya ang ganitong klaseng composure sa laban kontra kay Frech, may malaking chance na siya ang magdikta ng tempo. Dahil sa clay, kapag ikaw ang mas kalmado, ikaw ang may control. Isa pang aspeto na dapat bantayan ay ang kanyang movement. Sa clay court, hindi sapat ang bilis. Kailangan marunong kang mag-slide, mag-adjust ng balance, at bumawi agad sa posisyon. At base sa kanyang training sa Rome, malinaw na pinaghahandaan niya ito. Mas fluid ang galaw niya, mas efficient. Hindi sayang ang bawat hakbang. At kapag pinagsama mo ang improved movement, mas matibay na mindset, at mas structured na shot selection, nabubuo ang isang player na kayang makipagsabayan sa kahit sinong clay specialist. Pero hindi magiging madali. Darating ang mga sandali na siya ang mapu-pressure. Darating ang mga games na baka ma-break siya. Darating ang mga rally na tila walang katapusan. At dito masusubok ang tunay niyang bagong armas. Kaya ba niyang manatiling kalmado kahit nahuhuli sa score? Kaya ba niyang bumawi nang hindi nagmamadali? Kaya ba niyang magtiwala sa proseso kahit dikit na ang laban? Kung ang sagot ay oo, hindi lang niya kayang sabayan si Frech. Kaya niya itong ilubog sa sarili niyang laro. At kapag nangyari yon, doon na magsisimulang magbago ang momentum, hindi lang ng laban, kundi ng buong kampanya ni Alex sa Italian Open.